Tuwing ikatlong linggo po ng buwan ng Mayo ay isinasagawa yung International AIDS Candlelight Memorial Day. At ngayong taon ay papatakbuyan ngayong linggo, May 18. Kasabay po nito ay ang pag-alala sa mga naging biktima ng naturang kondisyon na puno ng stigma magpahanggang sa ngayon. Kaya man Audrey, para mas bigyan pa tayo ng kaalaman tungkol dito at bahagi ng kanyang HIV journey, makapanayam natin live si Kael Mata. Good morning, Kael. Good morning po, magandang araw po. Ayan. Okay, Kael, we want to know yung naging journey mo nga, no, sa story ng buhay mo. Paano mo nalaman na ikaw ay naging HIV positive? Tulad ng celebration, ay tulad ng pag-commemorate sa International AIDS Candlelight, it was Sunday, regular Sunday evening for me. Piyesta sa barangay po namin, and then my friends, kumakatok sila sa bahay, niyayaan nila ako manood ng Miss Gay. Parang, dahil sumama ako dahil Miss Gay, party event. So, may mga taong nagka-conduct ng screening like this doon sa mismong event. And then, they asked me, baka gusto mong magpa-test for HIV? I have zero knowledge at all about HIV. I mean, alam ko na nakakamatay siya. Alam ko lang na sakit siya. Pero yung eksaktong pagpapatest, condom, etc., walang idea. That's why nung tinest po nila ako, parang sabi, balik ka after 15 minutes for your result. And then I came back, then yung HIV counselor, she asked me, anong gagawin mo kung sakaling mag-positive ka for HIV? Parang very clear nga sa akin dahil una, first time, wala naman pong alam. Parang pangalawa, takot ako dun sa sakit na yun. Kasi nga, sakit daw siya ng bakla, sakit ng malalande and everything. Parang pag nagkaroon ka ng HIV, automatic, wala ka ng ibang pupuntahan kundi death. No? So parang, ang sabi ko dun sa nagtanong sa akin kung after niya makita yung result ko, sabi niya sa akin, anong gagawin mo sakaling mag-positive ka? Sabi ko, magkapakamatay. Like, nag-start akong interviewin ng introduction ng Miss Gay, parang Q&A na, hindi pa niya ako binibitawan kasi very clear sa akin na kailangan ko nang patayin yung sarili ko, kailangan ko nang i-end para hindi na ako makapangawa. Baka pag umuwi ako ng bahay, mahawa ko yung mga families and friends ko. So yun, parang So may fear. May fear, yes. nararamdaman. So yun ang nakikita mong struggle. So pagdating sa emotional, Yes. maging particular nga doon sa physical, ano Yes. pang ibang mga struggle mo nung una mong nalaman yung hinarap mo itong ganitong klaseng sakit? Well, I can say na I am very lucky and fortunate because kahit na nagkaroon ako ng HIV, simula nung araw na diagnose ako hanggang ngayon na nakausap niyo po ako, never pa ako nagkaroon ng severe case. Even COVID, hindi ako nababagsak ni COVID. Kahit nung kalagitnaan ng COVID, we still do HIV screening sa mga community, no? Pero maraming mga taong nabuhay ng may HIV o mga taong nabubuhay ng may HIV or na-diagnose na may HIV na nagkaroon sila ng other complication like tuberculosis, leukemia, tuberculosis, pneumonia na nag-lead sa kanila ng death. Very fortunate pa rin kasi ako dahil like I was diagnosed February 21, 2014 but I escaped. Umalis ako ng Pasig. I mean, tinakasan ko yung treatment ko. Then I came back September 2017. Then that's the time I started the medication. 2 taon ako. Yung takot na po na sinasabi nyo kanina sa akin, na parang hindi lang siya basta takot para sa sarili ko, kundi para sa mga tao sa komunidad na kinabibilangan. Okay, dahil nga na-experience mo, no, sabi mo wala kang ka-idea, although meron ka, naririnig mo yung HIV. Yes, So gaano kahalaga sa experience mo yung information dissemination nyo, o yung awareness ng mga nasa LGBTQ about HIV? Dalawang test. But dalawang bagay. Una on prevention and then malawa sa mismong testing and treatment. Siguro sabi ko sa prevention, siguro kung mayroong mas maayos at mas malinaw na programa ang ating pamahalaan patungkol sa pagpapalaganap ng sapat at tamang kaalaman patungkol sa HIV, siguro kung accessible ang condom, siguro kung may yung mga kabataan pwedeng mag-access ng condom at pwedeng magtanong sa mga tao sa health centers, sa ating mga hospital about HIV, siguro nagkaroon ako ng sapat na kaalaman on how to protect myself. And then siguro nakapag-access ako ng condom para protektahan ko yung sarili ko. Second, siguro kung may maayos na programa patungkol sa treatment, siguro kung may support agad ng gobyerno na mas komprehensibo. I am not saying na walang suporta, pero I am saying dapat mas komprehensibo, mas makabata, mas makatao, at mas stigma-free. Yung alam mo yan, parang very welcoming siya in a way na kung sakaling mag-positive ako sa HIV, maayos yung healthcare services, kayang protektahan ng gobyerno, kayang protektahan ng pamahalaan ako from stigma, from the society, from the lipunan. So parang yun siguro yung mga bagay na
kung sana meron, hindi ako nahirapan or baka sakaling mabawasan pa yung pagtaas ng kaso ng HIV. So, dapat talaga mahalaga na magkaroon ng testing. Yung so dapat dapat ba tayong lahat araw-araw maging regular ba dapat? Wala bang pipiliin lalaki, babae kung sino ka man? Dapat lahat ba? Ang HIV po ay walang pinipiling kasarian. Babae, lalaki, bakla, tomboy, trans women, trans man, o kahit yung mga taong non-binary, pwedeng magkaroon ng HIV. Dahil ang paraan ng pagkakahawa ng HIV ay hindi lang basta, hindi lang siya nakafocus sa pakikipagtalik. Pwede kang mahawaan ng HIV kung ikaw ay masalina ng dugo ng isang taong kontaminado sa HIV. Maaari kang mahawaan ng HIV kung sakaling ang nanay mo ay nagpositibo sa HIV at hindi pa nagsisimula ng treatment. So I suggest na sana lahat ng tao ay, I'm not saying na magpa-test naman regular. I'm not saying na magpa-test naman araw-araw, pero magpa-test regularly, 3 months from his or her exposure. That's number one, importante. And then, siguro hindi lang testing, more on prevention, more on using condom, like mag-prep, at kung sakali ay enough knowledge. At pag nagkaroon ng knowledge, i-apply into action. Ayan. Okay. So speaking of testing, meron ako nakita dito, Okay. Audrey. Itong ano self-testing, paano ba Yeah. to? In all fairness ngayon sa atin, medyo nag-improve na yung quality ng services natin when it comes to HIV. Kung dati, nagkakaroon lang tayo ng HIV screening sa loob ng mga facility na kinakandak ng mga medtech and medical professionals, parang sumunod po noon ay yung tinatawag na CBS motivator. Like si Ayan, Karen, dito. si Kanya, Karen, pakita natin. Ayan. si Karen and Nathan, sila ay mga trained CBS CBS motivator from the Department of Health na nagkakandak sila ng screening sa mga iba't ibang community. So anytime, anywhere, basta available si client at si CBS motivator ay pwedeng mag-conduct ng screening. And then, lastly, is yung pinakabago po natin, yung self-test kit. Ibig sabihin, pwede kang magpunta sa mga social hygiene clinic, treatment hubs, and community HIV centers para mag-ask ng self-test kit, and you get this, you go to your home, kung saan ka mas komportable, kung saan mas convenient, and then you test yourself. So ganun na ganun yung gagawin ko sa bahay. Kung sakali, yes. sakali. Oo. Okay, may Ito, blood ito. test din. May instruction naman po sa loob and then para mag-guide din kayo. And then, ang kailangan lang ay makuha yung number ninyo nung pinagkunan nito para at least ma-monitor pa din whenever you're positive or you're non-reactive or reactive. So meron siyang blood testing, ano? Na Yes nakita po, mo siya. yes. Ngayon, Ito naman. Ito, ano to? Oh, this one is PrEP. Ang PrEP ay isang uri ng gamot na iniinom ng mga taong walang HIV para hindi sila mahawaan ng HIV. Para kumbaga sa pregnancy, ito ay parang pills. Right? Libre din po ito. Libre itong binibigay ng ating gobyerno para ligtas. Para hindi lang siya, tawag ito, double protection. Paggamit ng PrEP and then you use condom. Condoms, Paglilinaw lang po, ang PrEP ay HIV lang po yung kaya niyang ang protectionan. The other STI like gonorrhea, syphilis, herpes, genital warts ay hindi po kaya niyang hindi niya kayang i-prevent. So kailangan to ng consultation. Yes. Okay. oo. Bilang Panghuli, no, sir, itong hashtag tested na Yes. isang programa sa Pasig, ano, Yeah. mari mo bang pakipaliwanag ito? Or si hashtag tested po ay nabuo po nung mga panahon kung saan pinapangarap namin na maging normal ang pagtingin ng komunidad sa HIV screening. Simula nung pumasok po ako sa HIV program way back 2017, problema po na laging sinasabi na pag nasa community ang HIV testing, nilalayuan sila, parang ayaw magpa-test ng tao because they are afraid. Right now, by using hashtag tested as our brand, as Positibong Pasigueño Incorporated, ngayon, ginawa po namin na una, normalize HIV screening sa lahat ng klase, sa lahat ng komunidad, lahat ng mga event. And then, right now, kahit pa paano po nabawasan namin yung stigma when it comes to HIV screening. Dapat ikaw yung, kailangan manormal mong nakikita nagkapatest para normal kang magpatest. Ayan. And that's why, yung hashtag tested namin, ini-improve na namin siya ngayon na dapat hashtag tested because we are the generation that ending HIV sa ating society. Ayan. So marami pa sana tayong gustong malaman, no, Audrey. Pero Kael, thank you very much at maraming salamat sa pagbisita sa amin at pagbahagi ng iyong journey. For sure, malaking tulong ito sa ating mga Yes, kababayan. Maraming salamat. Maraming salamat po. Nice to meet you po.